Grabe ka, Beshi. Ang galing mo naman. Halos lahat ng subject na ipasa mo. Iba ka talaga. Puri naman ni Kian nang maibigay na sa amin ang result ng exam namin. Kailangan ko talaga makapasa para naman hindi mawala sa akin ang scholarship ko. Yun na lang kasi ang inaasahan ko eh. At saka para wala na din babayaran sila mama. Alam mo namang mahal ang tuition dito, di ba? Malungkot kong wika kay Kian. Kasalukuyang palabas na kami ng campus nang makasalubong naman namin si Chris. Hi Celestine, hi Kian, masayang bati niya sa amin. Hello Mr. Tantalizing Eyes. Siniko ko naman si Kian dahil sa bansag nito kay Chris. Tinawanan lang siya nito at pagkuway binalingan ako. Uwi na kayo? Oo bakit? Ganun ba? Yayain ko sana kayo mag-mall. Sagot mo ba? Sabat ni Kia na naka-cross arms pa. Oo naman, libre ko kayo. Total, tapos na naman yung exam eh. Wala na naman siguro kayong gagawin. Ay, wala na naman kaming gagawin, Papa Chris. Game kami ni Sel. Ha? Tinignan ko naman si Kian at nginitian lang ako ng nakakaloko. Tara na Beshi, sumama na tayo, total libre naman ni Papa Chris. Saka para ma-freshen up naman yung utak mo. Nagiging makakalimutin ka na kasi eh. Sa bagay, tama nga si Kian. Kailangan ko din naman magliwaliw paminsan-minsan. Sige na nga, ayun. Masayang napapalakpak pa sa ere ni Kian pagkasabi niyang yun. Una kaming nagpunta sa mga arcade at naglaro saglit at nang mapagod ay niyaya naman kami ni Chris kumain sa isang fast food chain. Si Chris na ang umorder para sa amin at pumila. Beshi, anong status niyo ni Mr. Tantalizing Eyes? Bulong ni Kian na nakangisi sa akin. Edi friends, ano pa bang status gusto mo? Sure? Oo nga, inis ko naman siyang tinignan na nakahalumbaba akong hinarap. Kayo naman ni Dr. Wallis, anong status nyo? Wala, tipid kong sagot. We, anong we ka dyan? Hinatid lang kailangan may status na? Mabuti na lang at bumalik na si Chris, dala ang order namin at natigilan din si Kian sa kakatanong niya. Kakatapos lang namin kumain at palabas na sana kami ng mall nang tumawag si Kuya Darren. Sel, pumunta ka ngayon dito sa ospital. Si Papa inatake. Bungad kaagad sa akin ni Kuya Darren na ikinagulat ko. Saang ospital, Kuya? Napatingin naman sa akin si Kian at Chris na nagtataka. Sinabi naman kaagad ni Kuya kung saang ospital dinala si Papa. Anong nangyari, Beshi? Nag-aalalang tanong ni Kian. Aalis na muna ako, pupuntahan ko si Papa sa ospital. Naiiyak kong wika. Ang totoo niyan, kinakabahan ako kung ano na ang nangyari kay Papa. Sasamahan ka na namin, Sel. Hindi na ako tumanggi sa alok ni Chris at dali-dali kaming tumungo sa ospital. Nang makapasok kami sa loob ay lakad-takbo ang ginawa ko hanggang makarating kami sa ER kung saan nakahiga si Papa. Pa! Lapit ko kay Papa na ngayon ay nakaupo na sa kama at may nakakabit na dextrose. Nandito din si Kuya Clarence, Kuya Darren at Mama. Iha, bakit nandito ka? Nagtatakang tanong ni Papa sa akin. Tinawagan kasi ako ni Kuya Darren na dinala ka daw dito sa ospital, kaya dumiretso na ako dito. Tinignan naman ni Papa si Kuya Darren ng makahulugan. Hindi mo na sana tinawagan tong kapatid mo. Lalabas na rin naman ako eh. Nataranta kasi kami pa. Kaya ikaw Han, wag ka nang magtrabaho, okay? Baka mamaya hindi lang yan ang mangyari sa'yo eh. Oo nga Papa, kami na ang bahala ni Darren sa mga gastusin. Huminto ka na sa pagtatrabaho, wika ni Kuya Clarence. Pero mga anak, wala nang pero Papa.
sundin mo na lang sila kuya, para di naman sa'yo yan eh. Wala na rin nagawa si Papa kundi ang sumunod. Medyo mahina na din si Papa at isa pa, ayaw na naming may mangyari pa sa kanya na hindi maganda. Palabas na kami sa ospital, kasama ko sila kuya at dalawa kong kaibigan nang makasalubong namin si Doc Wallace. Kaya napahinto kami sa aming paglalakad. Anong ginagawa nyo dito, Celestine? Inatake kasi si Papa eh. Pero palabas na rin naman siya maya-maya. Kasama niya si Mama. Mauuna lang kaming umuwi. Kita ko naman ang matatalim na titig nila kuya kay Doc Wallace. Tumikhim naman ako bago muling nagsalita. Sige po, Doc Wallace, mauna na kami. Tumango naman siya. Celestine, tawag niya sa akin kaya napalingon din kaming lahat sa kanya. Pwede ka bang makausap saglit? Napanganga naman ako at hindi ko alam ang isasagot ko. Siguro dahil kasama ko sila kuya at alam ko naman na ayaw nila na lumalapit ako kay Doc Wallace. Why you want to talk to her? Si Kuya Clarence na matalim ang titig sa kanya. Sige na kuya, mauna na kayo. Ako nang bahala. Magsasalita pa sana si Kuya Clarence nang pigilan ito ni Kuya Darren. Hayaan na muna natin sila, Kuya Clarence. Tinignan muna ako ni Kuya Darren at saka tinapik ako sa braso. Nang makaalis na sila ay saka ko hinarap si Doc Wallace. Ano palang pag-uusapan natin? Shit, ang dibdib ko, doble-doble ang kabog. Kumusta ka na? Si Papa mo kumusta? Okay lang naman siya, Doc Wallace. Need lang niya ng konting pahinga. About sa nangyari. Yun ba? Wala yun. Magaling na naman tong pisngi ko eh. Putol ko sa kanyang sasabihin. At ngumiti lang siya sa akin. Sige po, Dr. Wallace. Mauna na ako Baka kasi naghihintay na sila eh. Sige, ingat kayo. Tumalikod na din ako pagkasabi niyang yon. Who's that pretty lady, Wallace? Tanong sa akin ni Marco nang makalapit siya sa akin at nakatingin kay Celestine na papalayo. She's just a college student. And then, napahinto naman ako sa paglalakad dahil kakaiba ang tanong ni Marco. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. And then what? I mean, what is the relationship between you two? Tinawanan ko lang siya. Eto na nga ba sinasabi ko. Masyadong observer tong pinsan kong to. Hindi ka titigilan hanggat hindi sinasabi ang totoo. There's nothing between us, okay? Saka ko siya tinalikuran at nagpatuloy sa aking paglalakad papunta sa opisina ko. At eto na naman siya. Kinulit ako ng kinulit hanggang sa opisina ko. Simula nang maging sila ni Mace, naging madaldal at naging pakialamero na din tong si Marco sa love life ko. Malay mo naman, Wallace, siya na pala ang dawan mo at magpapabago sa'yo. Pinamulagatan ko naman siya. Magpapabago sa akin? Hindi ko pa nga alam kung ano tong nararamdaman ko eh. Bulong ko sa aking isipan. Alam mo ba, Marco, yung sinasabi mo? Why? Ano namang masama sa sinabi ko? Ang layo ng agwat ng edad namin. Pero ang totoo niyan, wala naman sa akin kung malaki ang agwat ng edad namin. Yun lang ang lagi kong sinasabi kay Mama para tigilan niya ako. Kahit anong tanggi ko, nangingibabaw pa rin ang pagkagusto ko sa kanya. How old is she? Well, she's what, Wallace? 11 years ang age gap namin. Can you believe that? Kunwari nainis ako para hindi na niya ako kulitin. Ano naman ngayon? Hindi ka makakasuhan ng child abuse niyan. Tumawa naman siya at sinamaan ko ng tingin. She's innocent. Hindi ko type yung mga ganoong klaseng babae. Totoo nga ba? Kahit ilang beses kong isigaw na hindi ko siya gusto, iba naman ang sinisigaw ng isip ko.
Baka tama nga sila. Kailangan ko nang buksan tong puso ko na matagal ko nang isinara. Natatakot lang ako na baka siya naman ang masaktan ko. Ayokong dumating ang araw na pagsisisihan ko yon. Ang gusto ko ay talagang sigurado na ako sa nararamdaman ko. 3 buwan ang nakalipas nang bigla akong tawagan ng kuya ni Celestine na si Darren. Kinausap ako nito na wag nang lalapitan si Celestine at magbabalak na ligawan ito. Alam ko naman na hindi nila ako gusto para sa kapatid niya dahil nakita ako nito sa bar na may kahalikang babae. Gusto ni mama si Celestine para sa akin at ganon din ang mama nila. Pero tinutulan naman ito ng mga kapatid niya, bagay na naiintindihan ko. Ganon din naman ako, ayokong masaktan siya. Kaya simula noon ay hindi na rin nag-cross ang landas namin ni Celestine. Gusto ko munang ayusin ang sarili ko. At gusto ko ding pag humarap ako sa kanya ay sigurado na ako sa nararamdaman ko. Jake, bungad ko pagkapasok ko ng opisina niya. Naabutan ko pa ang girlfriend niya na si April at halatang galit na naman ito. Walang ganang sabi ni Jake. Oo, sige Jake, balik na lang ako. Mukhang seryoso ata pinag-uusapan niyo eh. Isasara ko na sana ang pinto nang magsalita si April. Hindi na Walis, aalis na rin ako. Sabay tayo at dire-diretso nang lumabas ng opisina ni Jake. Naupo naman ako sa katapat na upuan niya at hinintay lang siyang magsalita. Nanatili lang siyang tahimik at nakayuko. Pagkuway, siya na din ang bumasag ng katahimikan. Busy ka ba ngayon? Kaya nga ako nandito ngayon kasi wala na akong pasyente. Let's go to Rocco's Bar later. Alam ko na kaagad ang dahilan pag ganito nagyaya na si Jake. Okay, basta sagot mo ah. Biro ko sa kanya na ikinatawa niya. So, musta ka naman ngayon? Mukhang wala na akong nababalita ang nakakadate mo ah. Nagsawa ka na ba? Actually, pinag-iisipan ko pa kung magsiseryoso na ako sa isang relasyon. Napaayos naman ng upo si Jake at seryoso akong tinitigan. For the first time, narinig ko na din ang mga salitang yan. Bakit nagiging sensitive na ba yung kamote mo? Si Raulo. Natawa naman siya na halatang pilit lang. Sino yung malas na babaeng napupusuan mo? Sa tingin mo ba malas pa siya once na nakita na niya tong kamote na sinasabi mo? Nakangisi kong sabi. Sino nga yung nirereto sa'yo ng mama mo? Napaiwas naman ako ng tingin kay Jake at napapalatak naman siya. I knew it. Kala ko ba ayaw mo sa bata? You always said to us na she's innocent, blah blah blah. What happened, Wal? Hindi ko rin alam, Jake. Ngayon ko na lang ulit to nararamdaman na hindi ko naman nararamdaman sa ibang nakakadate ko. Correction, naiikama mo. Inirapan ko lang siya. So, anong balak mo? Nagkibit-balikat ako. Ayaw sa akin ng mga kuya niya. Noong una pa lang. Napayuko naman ako pagkasabi ko nun. Ang totoo niyan, gusto ko na ulit makita si Celestine. Kahit isang sulyap lang. Panong hindi ka aayawan kasi nga babaero ka? Wala na akong babae ngayon. E di mas maganda, isang malaking himala yan ah. Totoo talagang magsiseryoso ka na. Hindi makapaniwalang tura ni Jake. Takot lang ako masaktan ulit at baka ako ang makasakit sa kanya kaya pilit mong isinasara yung puso mo? Ang pagmamahal, Wal, parang suga lang yan. May nananalo, may natatalo. Kaya piliin mo yung taong mamahalin mo at patunayan mo sa mga kuya niya na hindi ka na babaero. Iniaalay mo na lang sa iisang babae yung kamote mo. Tangina ka talaga, Jake. Binato ko naman siya ng tropilo at iniwasan naman niya ito habang tinatawanan ako. Tara na kasi, Beshi. Saglit lang tayo doon.
Saka kasama naman natin si Chris oh. Pilit sa akin ni Kian na may pagpapakyut pa sa harapan ko. Nasa kantin kami ngayon at nasa harapan ko naman si Chris at Kian na mataman na nakatingin sa akin at hinihintay ang pagpayag ko. Oo na, sige na. Pero saglit lang tayo at hindi ako masyadong iinom dahil tiyak pagagalitan ako nila kuya. Yehey! Oo, saglit lang tayo. Gusto ko lang makita yung gwapong bouncer doon. Kinikilig na tura ni Kian at kami naman ni Chris ay natatawa sa kinikilos niya. Maaga pa lang ay sinundo na ako nila Chris at Kian pero ang paalam ko ay may dadaluhan lang kaming birthday ng isang kaibigan dahil kapag sinabi kong sa bar kami pupunta ay tiyak hindi ako papayagan lalo na ang mga kuya ko. Sa dulo kami pumwesto para solo namin nila Kian at hindi masyadong crowded. Umorder naman si Chris ng vodka at kay Kian naman ay tequila. Nag-beer na lang ako dahil hindi ako pwedeng uminom ng marami ngayon kaya 2 bote lang ang sakin. Medyo lumalim na din sa gabi at halatang may tama na din ang 2 kaya naisipan ko namang yayain na silang umuwi. Hoy Kiana, uwi na tayo. Medyo gabi na din kasi Maya lang konti, hindi ko pa nakikita si Papa Bouncer Ungot naman niya at inirapan lang ako. Pagbigyan mo na si Kian, maya-maya hatid ko na rin kayo. Salamat Chris Wait lang, punta muna akong CR paalam ni Kian. Samahan na kita. Diyos ko Beshi, hindi pa ako lasing no? Diretso pa ako maglakad. Dito ka na lang para may kakwentuhan si Chris. Sandali lang naman ako. Sige, bilisan mo. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin ako komportable kasama si Chris pag kami lang 2. Naiilang pa rin ako. May mga time kasi na parang nagpapahaging siya pero hindi ko na lamang ito pinapansin at binaliwala ko na lamang. Maya-maya ay tumabi ito sa akin at umusog naman ako ng bahagya. Gusto mo pa ba ng maiinom? I-order pa kita. Hindi na, ayos na ako. Hindi din kasi ako pwedeng uminom ng marami Okay, sige. Maya-maya ay nararamdaman ko ang mga kamay niya sa likod ko na nakasandal sa upuan kaya medyo umusog ako paharap. Hindi nagtagal ay umakbay na ito sa akin at hinaplos ang aking balikat na siyang ikinapitlag ko sa gulat. Chris, lasing ka na. Pilit kong tinatanggal ang kanyang kamay pero hindi ito natinag kaya naisipan ko munang tumayo at puntahan si Kian sa banyo. Ngunit nang akmang tatayo na ako ay pinigilan nito ang braso ko kaya napaupo ulit ako. Hinaklit niya ang braso ko at pilit na hinahalikan. Chris, ano ba? Tinutulak ko siya ngunit masyado siyang malakas. Isang tulak lang nito sa akin ay agad akong napahiga. Nahahalikan na nito ang aking leeg at pilit akong nagmamakaawa sa kanya ngunit hindi ako nito pinakinggan. Walang nakakarinig sa amin dahil medyo malayo ang pwesto namin at madilim. Mas lalo kong ikinagulat nang biglang punitin niya ang blouse na suot ko, kaya tumambad ang suot kong puting bra. Hindi siya ang kilala kong Chris. Anong nangyari sa kanya? Naiiyak na ako dahil hindi niya pinakikinggan ang pakiusap ko. Chris, tama na. Maawa ka sa akin. Iyak ako ng iyak habang nagmamakaawa ako sa kanya. Nawawala na din ako ng lakas kakatulak sa kanya. Hanggang sa bigla na lang siyang natumba sa sahig at tumayo akong bigla at tinakpan ang nakabukas ko ng blouse. Kita ko pa kung paano suntukin noong lalaki si Chris. Dumating namang bigla ang 2 bouncer para umawat. Hindi ko naman masyadong maaninag ang itsura ng lalaking bumugbog kay Chris dahil nanlalabo na ang mga mata ko dahil sa luha. Naramdaman ko na lang ang paglagay niya ng jacket sa aking katawan at itinayo ako para makalabas na sa loob ng bar. Hey, is she okay?
Tanong ng isang lalaki na nakasalubong namin habang akay-akay niya ako. "She's not," rinig kong sabi niya, pero parang pamilyar ang boses niya. Hindi ko na muna siya nagawang titigan dahil sa takot na nangyari sa akin kanina. Nang makalabas na kami ng bar ay hindi ko na napigilan pa ang humagulhol. Niyakap naman niya ako at hinaplos ang aking buhok. Nang medyo nahimasmasan na ako ay doon ko na rin siya hinarap. Nanlaki ang aking mga mata sa gulat nang hindi ko inaasahan na magkikita pa kami sa ganitong sitwasyon. Dr. Wallace? Are you feeling better now?" Napayuko ako at unti-unting tumango. "Let's go. Ihahatid na kita." Inalalayan naman niya ako makasakay sa kanyang sasakyan. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana habang bumabiyahe kami. Iniisip ko ang nangyari sa amin kanina ni Chris. Hindi ko akalain na magagawa niya sa akin ang mga bagay na yon. Nagsisimula na namang pumatak ang mga luha ko na siyang pinunasan ko kaagad. "We're here." Napabalik lang ako sa huwisyo nang magsalita si Doc Wallace at napatingin ako sa kanya. Salamat," tipid kong wika sa kanya. Bababa na sana ko nang pigilan niya ako sa braso na ikinataka ko. Kaya napatingin akong bigla sa kanya. "Hindi ka pwedeng umuwi ng ganyan ang itsura mo. Iuuwi mo na kita sa bahay. Ako na ang bahala kay Tita Celicia." Pagkasabi niyang yun ay pinaandar na niyang muli ang kanyang sasakyan at hindi na niya ako hinintay pa na magsalita. Wallace POV. Pagkatapos ng duty namin ni Jake ay pumunta na kaagad kami sa bar ni Rocco. Doon pa rin kami sa dati naming pwesto kapag nagagawi kami dito. Sa di kalayuan sa pwesto namin ay nakita ko ang kaibigan ni Celestine na pababa ng hagdan. Baka nandito din siya kaya naman nagpalinga-linga ako baka sakaling makita ko siya. Hindi nga ako nagkamali. Nakita ko siya sa bandang itaas dahil kita mula rito sa pwesto namin at nakaupo naman sila sa bandang dulo na wala masyadong nakapwesto. Pansin ko din na kasama din pala niya yung lalaking kasama niya nung minsang nakita ko siyang hinatid nito at sa ospital. Nakatingin lang ako sa kanila mula sa itaas. Nakita ko pang inakbayan ito ng lalaki kaya napaiwas na lang ako ng tingin sa kanila. Hindi ko kayang tingnan na meron nang umaangkin sa kanya. Inisang lagok ko naman ang alak na nasa baso ko at muli ko silang sinulyapan sa itaas. Pero nagtaka ako kung bakit pilit na umiiwas si Celestine. Parang may mali. Hanggang sa pinipilit na siya nitong halikan na siyang pagtayo ko sa aking kinauupuan. Napakuyom naman ako ng palad at hinarap si Jake at Rocco na nagtataka na rin sa kilos ko. "Rox, papuntahin mo sa itaas yung dalawang bouncer mo ngayon na." Hindi ko na siya inantay na magsalita at dali-dali akong umakyat sa itaas para puntahan si Celestine. Makakapatay ako ng di oras kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya. Halos magdilim ang paningin ko nang makita kong nagmamakaawa si Celestine at walang magawa. Hindi ako nagdalawang isip na sugurin yung hayop na lalaki at sinuntok ito kaagad. Walang awa ko siyang sinuntok dahil sa sobrang galit ko. Natigil lang nang awatin ako ng dalawang bouncer na pinapunta ko kay Rocco. Binalingan ko naman si Celestine na ngayon ay yakap-yakap ang sarili at umiiyak. Hinubad ko naman ang suot kong jacket at ibinalot sa kanya. Inalalayan ko siyang makatayo at inalis na palayo doon. Nakasalubong pa namin si Jake na nag-aalalang nakatitig kay Celestine. "Hey, is she okay?" Tanong ni Rocco. Sinulyapan ko muna si Celestine na ngayon ay akbay ko at nakayuko. "She's not." Nang makalabas na kami ng bar ay doon na siya humagulhol at niyakap ko naman siya. Hindi ko hahayaang may mangyari ulit sa kanyang masama. At ito ang sinisiguro ko.
Alam ko na kung ano ang nararamdaman ko ngayon para sa kanya. Sigurado na ako. Habang nagmamaneho ako ay hindi ko mapigilang mapahawak ng mahigpit sa manibela. Panakanaka ko namang sinusulyapan si Celestine at nahuli ko pa itong pinunasan ang kanyang luha. Nakarating kami sa kanila nang malayo pa rin ang tingin nito. Bago pa siya makababa ay pinigilan ko na ito. Ayokong makita siya ng pamilya niya sa ganong itsura. Kaya nagpasya akong iuwi mo na siya sa bahay. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanila bukas. Balak ko din kausapin ang pamilya niya dahil sa binabala kong panliligaw kay Celestine. Desidido at sigurado na ako sa nararamdaman ko. Ayawan man nila ako, gagawin ko naman ang lahat para magustuhan nila ako at magtiwala sa akin. Nakarating na kami sa bahay ay agad naman akong lumabas ng sasakyan ko at pinagbuksan siya ng pintuan at inalalayang makababa. Ramdam ko ang panginginig ng katawan niya dahil sa nangyari sa kanya kanina. Hinatid ko naman siya sa guest room para makapagpahinga na. Pinahiram ko muna siya ng damit ni Mama. Ayos ka lang ba dito? Ayos na ako dito, salamat. Nakayuko niyang sabi na tila nahihiya. Tatawagan ko na lang si Tita Celicia para malaman na nandito ka. Tumango lang siya sa akin bilang tugon. Nasa pinto na ako para lumabas nang tawagin niya ako. Dok Wallace. Yes, Celestine. Salamat ulit. Ngumiti ako sa kanya. Sige na, magpahinga ka na. Bukas, ihahatid kita sa inyo. Nang makapasok na ako sa kwarto ko ay kinuha ko kaagad sa bulsa ng pantalon ko ang aking cellphone at tinawagan si Tita Celicia. Hello? Hello, Tita Celicia. It's me, Wallace. O iho, napatawag ka. I'm sorry, Tita, kung napatawag ako ng late na. May gusto lang po kasi akong sabihin sa inyo. Ano yun, Wallace? Bago ko magsalita ay huminga muna ako ng malalim at sinimulang sabihin ang nangyayari kay Celestine kung bakit siya naririto ngayon sa bahay. What? How is she? Garalgal na wika ng mama ni Celestine. She's fine, Tita. Ako na po ang bahalang maghatid sa kanya bukas. Wag na po kayong mag-alala. Salamat, iho. Mabuti na lamang talaga at nandun ka. Baka kung ano na ang nangyari kay Celestine. At may gusto din po sana akong sabihin sa inyo bukas. Sige, iho. Pagkatapos naming mag-usap ay pabagsak naman akong nahiga sa aking kama at matamang nakatitig sa kesame. Bahala na bukas kung anong sasabihin ng mga kuya ni Celestine dahil alam kong sila ang unang tututol. Pero wala akong pakialam, kaya kong patunayan sa kanila na seryoso na ako sa kapatid nila. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami ay naikwento ko naman kay Mama na andito sa bahay si Celestine at kung ano ang nangyari sa kanya kagabi. Laking gulat nila at hindi makapaniwala sa aking sinabi. Totoo ba yan, iho? Si Celestine, kumusta siya? Bago pa ako makapagsalita ay nakita ko na si Celestine na papalapit sa amin. Kaya tumayo ako at nilapitan ko ito. Hello po, Tita. Tumayo naman si Mama at niyakap si Celestine. How are you, iha? Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Okay na po ako, Tita. Salamat po. Halika, kumain ka na muna para maihatid ka na ni Wallace. Tiyak nag-aalala na ang mama mo. Nang matapos na kami kumain ay inihatid ko kaagad si Celestine sa bahay nila. Nakita kong nakaabang na sa labas ng gate ang mama at papa niya. Kaagad naman kaming lumabas ng sasakyan. Nilapitan kaagad nila Tita Celicia si Celestine at niyakap ng mahigpit. Anak, I'm glad you're okay. I'm so sorry, Ma. Umiiyak na sabi ni Celestine. No, anak, wala kang kasalanan. Kasalanan ko, Ma, kasi hindi ko sinabi yung totoo.
Ang mahalaga anak ay walang masamang nangyari sa'yo at nailigtas ka ni Wallace. Tinignan naman ako ni Celestine na puno ng luha ang kanyang mga mata. Shit, ayokong makita siyang umiiyak. Hinding-hindi ko palalagpasin ang ginawa ng hayop na yon. Sigaw ko sa aking isipan. Tita, gusto ko po sana kayong makausap. Kunot noo naman akong tinitigan ni Celestine. Sige iho, halika sa loob. Nang makapasok na kami sa kanilang bahay ay sinalubong naman kaagad si Celestine ng dalawa niyang kapatid. Cel, are you okay? May himig na pag-aalalang tura ng dalawa niyang kapatid. Pagkuway, binalingan nila ako. Salamat sa ginawa mo sa kapatid ko. Mahinahong sabi ni Clarence. Actually, kaya din ako nandito dahil may importante akong sasabihin sa inyo. Seryoso naman nila akong tinitigan. My princess, halika muna sa kwarto mo para makapagpahinga. Yaya ng papa niya dahil sinabi ko sa kanila na sila muna ang kakausapin ko at ayoko munang malaman ito ni Celestine dahil sa kalagayan niya ngayon. Ayoko siyang biglain. Anong sasabihin mo? Seryosong tanong ni Darren. I like Celestine. Lahat sila ay nagulat sa aking sinabi. You like our sister? You heard me, Darren. I like her. What did you say? You like her? Sarkastikong tanong naman ni Clarence habang nakaupo naman kami sa kanilang sala, kasama ang mama nila. Nanatili lang akong nakatingin sa kanila. Samantalang si Darren ay bumuga naman sa hangin at ngumisi sa akin. Anong sinabi ko sa'yo 3 months ago? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na ayokong magkakaroon ka ng ugnayan sa kapatid ko? Well, pinagpasalamat namin sa'yo yung ginawa mong pagtatanggol sa kanya kagabi. Pero hanggang doon lang yon. Darren, saway ni Tita Celicia sa kanya. Ma, hahayaan mo na lang ba na mapunta si Celestine dyan sa lalaking yan? Bigyan naman natin siya ng pagkakataong ipaliwanag ang sarili niya. Hindi isa kinakampihan ko siya dahil gusto ko siya para sa kapatid nyo. Pero karapatan din niya na magpaliwanag. Napatahimik na lang si Darren at Clarence matapos sabihin ni Tita Celicia yun. Pasensya ka na iho. Pinoprotektahan lang kasi nila yung kapatid nila. Naiintindihan ko po tita. Saka wag po kayo mag-alala. Seryoso po ako. Hindi ko po magagawang lokohin si Celestine. Hindi magagawang lokohin? Paano kami makakasiguro na hindi mo lulukohin ang kapatid namin? Galit na hinarap ako ni Clarence. I won't promise anything, pero ito lang ang sinisiguro ko. Gagawin ko ang lahat para kay Celestine. Lahat sila ay seryosong nakatitig sa akin at sinusukat kung totoo ba ang sinasabi ko. Bakit mo siya gusto? Nagsukatan kami ng tingin ni Clarence. Pagkuway, sinagot ko siya ng diretso. Because of this, turo ko sa aking puso. I know you won't believe me. Nung una ko siyang makita, alam ko sa sarili ko na naa-attract lang ako sa kanya. Hanggang sa pinagtatagpo na kami ng tadhana, lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ko siya gusto. Hindi ko siya magugustuhan. Hindi siya nababagay sa akin. Mariin kong tinatanggi yon sa sarili ko. Katulad nyo, takot din akong masaktan ko ang kapatid nyo. At takot na din akong masaktan dahil minsan akong nagmahal at nasaktan. Noong huli kami nag-usap ni Darren na layuan ko si Celestine, ginawa ko. Pero habang lumilipas ang mga araw, nag-iiba ang pakiramdam ko. Gusto ko munang makasiguro sa nararamdaman ko. Tinigil ko ang pakikipag-date sa iba dahil gusto ko kapag humarap ako kay Celestine, ibang Wallace na ang kaharap niya. Hindi na yung maraming babae. I know this sounds crazy pero my mom's right. Siya ang nakapagpabago at nakapagbukas nitong puso kong matagal ko nang sinara sa iba.
mahabang litanya ko sa kanila. Kita ko naman ang pamumuo ng luha sa mga mata ni Tita Celicia. Hinawakan nito ang dalawang kamay ko at pinakatitigan ako. Salamat iho, may tiwala ako sayo. Ngumiti naman siya at ganon din ako. Pero kami ni Darren wala. Napatingin kami pareho ni Tita Celicia kay Clarence na hindi pa rin naaalis ang pagkadisgusto. Clarence, okay lang tita. Hindi ko naman ipipilit na magustuhan niyo ko kaagad. Gagawin ko ang lahat para magtiwala kayo sa akin. Let's see. Pagkatapos naming mag-usap ay nagpaalam na din ako at babalik na lang para kumustahin si Celestine dahil alam kong hindi pa ito okay dahil sa nangyari sa kanya. Iho, kumusta na si Celestine? Anong sabi ng pamilya niya? Salubong ni mama sa akin pagkapasok ko ng bahay. Inakbayan ko naman ito at iginaya sa sala at naupo katabi ko. She's fine but not totally okay. Grabe naman yung ginawa sa kanya nun. Dapat sa kanya mabulok sa bilangguan eh. Buti na lang talaga anak at nandun ka. Walang nangyaring masama sa kanya. Sila Tita Celicia na daw ang bahala doon sa lalaking yun, ma. Kung ako ang tatanungin, bubugbugin ko pa yon hanggang sa mawalan siya ng mukha eh. Pag naaalala ko ang ginawa ng lalaking yun kay Celestine, ay parang gusto ko ulit siyang sugurin at tanggalan ng mukha. Bakit parang iba ata ang galit mo anak? Paano hindi ako magagalit ma? Pinagtangkaan niya ng masama ang mahal ko. Natigilan akong bigla pati si mama. Napakorap-korap naman niya kung tinitigan na wari nagtataka sa sinabi ko. Tumikhi muna ako bago nagsalita. Sige ma, aakyat muna ako. Pupunta pa kasi ako ng ospital. Mabilis akong naglakad palayo dahil alam kong kukulitin na naman niya ako. Hoy Walis, totoo ba yung sinabi mo? Rinig ko pang sigaw ni mama. Alam kong sinusundan niya ako pero mabilis akong pumasok sa kwarto ko. Saka na ako magkukwento sa kanya kapag ayos na si Celestine. My princess, kumain ka na muna kahit konti lang. Pilit ni Papa sa akin. Nakahiga ako sa kama at nakatalikod sa kanya. Sige iha, iiwan ko na muna tong pagkain mo dito ah. Pag nagutom ka, kainin mo na lang to. Pinatong na lang ni Papa sa study table ko ang dala niyang pagkain at lumabas na. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos na maisip kung paano nagawa sa akin yun ni Chris. Kung hindi sana dumating si Dr. Wallace, baka natuloy ang binabalak ni Chris sa akin. Narinig ko naman ang pagtunog ng cellphone ko at kinuha ko naman ito sa ibabaw ng side table ko. Si Kian ang tumatawag. Nagdadalawang isip pa ako kung sasagutin ko ito. Pero napagpasyahan ko na din na sagutin para malaman kung ano na ang nangyari kay Chris. Hindi pa ako nakakapagsalita nang una nang magsalita si Kian. Beshi, alam ko kung ano ang nangyari sa'yo. My God, hindi ko akalain na magagawa yon ni Chris. Kita naman natin kung paano kanya irespeto pero nagulat talaga ako sa ginawa niya. Sigaw ni Kian sa kabilang linya. Pasensya ka na Kian ah, hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Ano ka ba Sel, ayos lang. Huwag mo kong intindihin, ikaw ang inaalala ko. Nabalitaan ko na binugbog daw ni Doc Wally si Chris. Mabuti na lang talaga at nandun siya ng mga oras na yon. Naalala ko namang bigla si Doc Wallace. Hindi ko pa pala siya nakakausap ng maayos at nakakapagpasalamat sa ginawa niya. Dahil wala pa ako sa sarili ko noong mga oras na yon. Sorry Beshi ah, kasalanan ko kung bakit nangyari sa'yo yan. Sana hindi na lang kita pinilit pumunta doon. Malungkot naman itong sabi sa akin. Wala kang kasalanan. Hindi rin naman natin alam na gagawin yun ni Chris. Parang hirap na ako banggitin ang pangalan niya.
at napapikit na lang ako ng mariin. Hindi ko pa nga siya nakikita ngayon, Beshi. Anong plano nyo? Hindi ko pa alam kila kuya. Alam mo naman yon, baka nga kumikilos na sila ngayon dahil sa nangyari. Bagay lang sa kanya yon. Masyado pala siyang manyak. O siya, sige na Beshi, magpahinga ka na muna. Tawagan mo na lang ako kapag handa ka nang pumasok. Sige Kian, salamat. Inilagay ko sa side table ulit ang cellphone ko pagkatapos namin mag-usap ni Kian at nagpasya muna ako matulog. Dahil noong nasa bahay ako nila Doc Wallace ay hindi naman ako masyadong nakatulog dahil sa iniisip ko yung ginawa ni Chris. Ilang oras din akong nakatulog ay may marinig naman akong ingay na nanggagaling sa labas. Bumangon ako para silipin kung anong nangyayari sa labas. Una kong nakita ang madilim na itsura ni Kuya Clarence habang yakap naman siya ni Mama sa likod. Kaya tuluyan akong lumabas para malaman kung ano ang nangyayari. Kuya, bakit? Sabay pa silang napatingin sa akin ni Mama at nilapitan naman ako ni Kuya Darren na nasa tabi lang din nila. Celestine, pumasok ka sa loob. Napadako naman ang tingin ko sa kanang bahagi ko at nakita ko si Chris na putok ang labi nito. Nanlaki naman ang aking mata sa gulat nang makita siya. Celestine, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya yung nangyari kagabi. Nadala lang ako. Please, patawarin mo ko. Pagmamakaawa niya habang nakaluhod siya. Nabalutan naman ng galit ang aking dibdib dahil sa ginawa niya at muntik na ako mahalay. Ang lakas din ng loob mong sabihin kay Celestine yan. Pinagkatiwalaan ka niya pero anong ginawa mo? Umalis ka na, Chris. Ayoko nang makita ka pa. Tumalikod na ako at pumasok na sa loob ng bahay. Nasa likod lang ako ng pinto at narinig ko pang nagsalita si Kuya Clarence. Hindi ka namin ipapakulong. Pero ayoko nang makita pa yang pagmumukha mo kahit saan. Pagkasabi ni Kuya nun at pumasok na din silang lahat sa bahay. It's okay, Sel. Matapos niyang sabihin sa akin yon ay niyakap ako nito ng mahigpit. Isang linggo na ang nakalipas matapos ang nangyari sa bar ay nagpasya na rin akong pumasok sa school. Inayos ko ang aking sarili bago ako bumaba. Inalis ko na rin sa isip ko ang nangyari sa amin ni Chris. Bago ko makababa ay may narinig akong mga nag-uusap. Tumingin ako sa relo kong pambisig. 7:00 pa lang ng umaga. Sino kaya ang bisita ng ganito kaaga? Sabi ko sa aking sarili. Nagpatuloy na ako sa pagbaba at nagtungo kung nasaan sila Mama at Papa. Ma, aalis na po. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang mapadako ang tingin ko kay Doc Wallace. Dr. Wallace, ano pong ginagawa niyo dito? Iha anak, sige na, umalis ka na at mahuhuli ka na sa klase mo. Sumabay ka na din kay Wallace. Nakangiting bungad sa akin ni Mama. Po? Papalit-palit ang tingin ko sa kanila na parang may tinatago sila sa akin. Nasaan pala sila kuya? Kanina pa sila umalis, princess. Hala, sige na, may princess. Umalis na kayo at mahuhuli ka na sa klase mo. Pagtataboy sa akin ni Papa. Kaya wala na din akong nagawa kundi sumunod. Siya nga pala, Doc Wallace, salamat sa pagtatanggol mo sa akin nung nakaraan. Hindi pa kasi ko nakakapagpasalamat sa iyo ng normal eh. Wika ko nang nasa sasakyan na kami. Sinulya pa naman niya ako at dumako ulit ang tingin niya sa akin. Wala yun. Mabuti na lang pala at nakita kita. Bakit ba kasi iniwan ka ng kaibigan mo doon sa lalaking yun? Ano kasi si Kian eh. Dapat pauwi na kami noon. Ang kaso, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko dahil kung ako ang tatanungin, ayoko nang maalala pa yon. I'm sorry, hindi ko na sana pinaalala sa'yo. Okay lang,
If you're thankful, date me. Mabilis akong napatingin sa kanya. Kung tama ba ang narinig ko? Anong sabi mo? I said date me. Hindi pa rin naaalis ang tingin ko sa kanya. Hanggang sa namalayan kong nasa tapat na pala kami ng school. Imbis na sagutin siya ay nagmamadali akong bumaba ng kanyang sasakyan at mabilis na naglakad papasok sa loob ng campus. Sapo ko ang aking dibdib, hindi dahil sa hinihingal ako, kundi dahil sa kaba at lakas ng kabog nito. Anong pumasok sa isip niya at gusto niya ako i-date? Inayawan na ba siya ng mga babae niya? Napairap na lang ako sa ere at pagkuway nakita kong papalapit sa akin si Kian. Beshi! Masayang bati nito nang makalapit na sa kinaroroonan ko at niyakap ako ng mahigpit. Makayakap ka naman, akala mo matagal tayong hindi nagkita. Sabay kawit ko sa kanyang braso. Okay ka na ba? May himig ng pag-alala niyang wika. Huminto naman ako sa paglalakad at hinarap siya. Huwag ka nang mag-alala. Okay na ako. Saka ayoko nang maalala pa yun. Sige, Beshi. Promise talaga. Hindi na kita aayain doon. Itinaas pa nito ang kanyang palad na parang nanunumpa. Natawa naman ako sa kanyang tinuran at naglakad muli. Oo nga pala, Beshi, nag-drop na si Chris. Sinabi ko lang sa'yo para hindi ka na mag-alala kung makita mo siya dito. Ganun ba? Sa totoo lang talaga, naaawa din ako kay Chris, pero mas nangingibabaw ang galit ko sa kanya. Mas mabuti na rin ang hindi na kami magkita pa. Good morning, bati ko sa mga nurse na nasa nurse station. At hiningi ko naman ang chart ng pasyente. Doc Wallace, parang may kakaiba sa'yo. Nakahalumbabang tanong sa akin ni Nurse Yvette. Kakaiba? Ano naman yun? Ipinilig pa nito ang kanyang ulo na parang nag-iisip. In love ata si Doc Wallace. Si Nurse Gina na ang sumagot. Oo nga, yun nga. Tama ka dyan, Nurse Gina. Nag-appear naman ang dalawang nurse at tinignan ako ng makahulugan. What? Takang tanong ko sa dalawa. Totoo ba, Doc Wallace? Isa ka na rin sa namaligno na tulad ni Dr. Marco? Ha? Saan nyo naman nakuha ang balitang yan Edi sa itsura nyo, sabay na sagot nilang dalawa. Halata po kasi sa itsura nyo, Doc, na in love na kayo. And who's that lucky girl, Doc? Nangingiting tanong ni Nurse Gina. Pero paano naman nila nalaman kung in love na nga ako? Masyado na bang halata sa kilos ko? Mga tanong sa aking isipan. Namamalikmata lang kayo. Wala namang nagbago sa akin, no? Meron, Doc Wallace. Alin yun? Yung klase ng ngiti mo ngayon. Natahimik naman ako sa kanyang sinabi at napalunok ng ilang beses. Mabuti na lamang at dumating si Marco kaya hindi ko na nasagot pa ang dalawang makulit na nurse. Hey Marco, bati ko sa kanya at ngumiti lang ng tipid. How's Mace? Ganoon pa din pero hindi pa din ako nawawala ng pag-asa. I know one of these days ay magigising na siya. Don't worry, Marco. She will be fine and also your babies. You will be a father soon. Tapik ko naman sa kanyang braso. Hindi naman ako mapakali sa aking opisina at paruot pa rito ako dahil iniisip ko yung sinabi ko kay Celestine kanina. Baka isipin pa niya na katulad pa rin ako ng dati. Shit, mura ko ng mahina at pabagsak na naupo sa sofa ng aking opisina. Pumikit ako ng mariin at ipinatong ko ang braso ko sa aking noo. Nasa ganoong ayos ako nang maabutan ni Jake na pumasok sa aking opisina. Mukhang problemado Napamulat naman ako at nakita ko si Jake na nakaupo na sa aking harapan. May iniisip lang ako. Nanatili pa din akong nakasandal sa sofa.
Ano naman yun? Sa pagkakaalam ko, hindi ka namomroblema kung paano ka makakaputpot. Gago ka din no? Sinamaan ko naman ito ng tingin. Pagkuhay, humalukip-kip ito at nakangisi naman akong tinitigan. Isa lang ang ibig sabihin niyan, Wal. In love ka na nga. Tinignan ko muna siya ng seryoso at napaayos ako ng pagkakaupo. Akala ko hindi ko na ulit to mararamdaman. Akala ko tuluyan ko nang sinarado tong puso ko. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, muling may nagbukas ng pinto ng puso ko. Matagal na naming alam, Wal, na hindi mo pa rin tuluyang sinasara yung puso mo. Dahil hindi pa dumadating ang tamang babae para sa'yo. Katulad nga ng sinabi mo, sa hindi inaasahang pagkakataon, may nagbukas niyang puso mo. And I know she's the right girl for you. Paano mo naman nasabi? Wal, matagal na tayong magkaibigan at kilala na kita. Sa dinami-dami ng babaeng nakadate mo at nakaputputan mo, ni minsan hindi kita nakitang nagkaganyan bukod kay Aryan. Ngisi ko sa kanya. Well, Wal, siya na talaga ang nagpabago sa'yo. Kaya pala walang putpot na nagaganap kasi nakareserba na pala sa iba yung kamote mo. Humagalpak naman siya ng tawa at naiiling akong tinitigan. Pwede ba, Jake? Lumayas ka na nga dito? Panira ka talaga Wala ka talagang kwenta kausap. Bakit ikaw lang ba pwede mambisit? Samantalang pag pumupunta ka sa opisina ko, puro kamanyakan bukang bibig mo. Na in love ka lang, naging disente ka na. Pati yang kamote mo, napapabayaan mo na. Hindi mo na nadidiligan. Nasaan na yung sinasabi mong vitamin S? Kasama yon sa pagbabago ko. Sabay irap ko dito. Wow! Good influence pala siya. Kasi si Wallace the Maniac naging decent na. Love changed you talaga. Natatawa naman niyang sabi sa akin. Totoo ngang nagbago ko dahil kay Celestine. Siya din ang dahilan kung bakit hindi ako makatulog at wala sa sarili nitong mga nakaraang araw. Gagawin ko ang lahat para kay Celestine at papatunayan na hindi na ako ang Wallace na una niyang nakilala noon. Tinawagan ko si Tita Celicia at tinanong kung anong oras ang uwian ni Celestine dahil balak ko itong sunduin sa kanyang universidad. Sinabi naman niya kaagad at maaga pa lang ay umalis na ako sa ospital para sunduin si Celestine. Sa tapat na lang ng gate ng school nila ako naghintay at nakasandal sa pinto ng passenger seat habang hinihintay si Celestine. Naiilang din naman ako kasi ang daming estudyanteng nakatingin sa akin. Pero hindi ko na lamang ito pinansin. Sa hindi kalayuan ay tanaw ko na si Celestine kasama ang kaibigan nitong bakla. Nakatitig lang ako sa kanya habang naglalakad sila. Napangiti naman ako dahil para siyang bata na ngumunguso sa kaibigan niya. Lalong lumalabas ang ganda niya kapag nakangiti siya. Nang malapit na siya sa kinaroroonan ko ay napahinto siya at mataman akong tinitigan. Napaayos naman ako ng tayo at lumapit sa kanya. Hi! Bati ko sa kanya. Kita ko naman ang pagtataka ng kaibigan niya. Anong ginagawa mo dito? Sinusundo ka. Ha? Bakit? I told you already, right? Saglit siyang nag-isip at muli akong binalingan. Ang alin? Napamaang naman ako at napabuntong hininga. I invite you for a date. Oh my gosh, Beshi! Ay, ini-invite ka sa date ng crush mo. Siniko naman ni Celestine ang kaibigan niya, kaya natawa naman ako. Talaga crush niya ako? Kunway gulat kong tanong sa kaibigan niya. Ay nako, Doc Wallace. Kiana,
Sigaw nito sa kanyang kaibigan na ikinatahimik nito. Sige po, Dr. Handsome, mauna na ako Baka kainin ako ng buhay nitong kaibigan ko eh. Bye, Beshi. See you tomorrow. Sabay kindat nito kay Celestine at mabilis na tumakbo palayo. Let's go? Binuksan ko naman ang pinto ng passenger seat. Nagdadalawang isip pa siyang pumasok at ilang segundo pa ay pumasok na din siya. Umikot naman ako papunta sa driver seat. Saan mo gustong kumain? Tanong ko sa kanya bago ko paandarin ang sasakyan. Ikaw na po ang bahala. Don't use po, kasi hindi naman kita pasyente. Nakangiti ko siyang tinignan. Ay, sorry po. Sorry. Napakagatlabi siya sa kanyang sinabi. Kaya naman doon napadako ang tingin ko sa mapupulan niyang labi. Lalo pa itong namula ng kinagat niya ito. Napaiwas na lang ako ng tingin at sinimulan ng paandarin ang sasakyan ko. Pumunta naman kami sa isang Italian restaurant. Ipinaghila ko naman siya ng upuan at naupo na rin ako sa tapat niya. Naramdaman ko naman na medyo naiilang siya sa akin. Okay ka lang, Celestine? Okay lang ako, Dr. Wallis. Ngumiti naman siya. Kahit sa simpleng ngiti lang niya ay napapabilis niya ang tibok ng puso ko. Mukhang nagkatotoo nga ang sabi ng mga kaibigan ko. Umorder naman kami ng pagkain namin at pagkatapos ay nag-usap naman kami tungkol sa mga bagay-bagay. Habang hindi pa dumadating ang order namin. Nakailang girlfriend ka na pala, Doc Wallis? Biglang tanong niya sa akin. Isa pa lang. Napamulagat naman siya at hindi makapaniwala sa sinagot ko. Paanong isa? Dalawa na ang nakita kong nakadate mo eh. They're just a fling. Nothing serious. Oh, so isa lang pala talaga ang sineryoso mo? Magiging dalawa na ngayon. Mataman lang akong nakatingin sa kanya. Ganoon din siya sa akin. Kaya siya na din ang nagbaba ng tingin. Totoo nga pala talagang playboy ka. Hindi na ngayon. Mabilis ko namang sagot sa kanya. Bakit? Nagsawa ka na ba? Meron kasi isang babae na nakapagpabago sa akin. Halata sa itsura niya ang pagkagulat sa aking sinabi. Dumating na din ang in-order naming pagkain kaya natigil na din ang pag-uusap namin. Pagkatapos naming kumain ay inihatid ko na din siya sa kanilang bahay. Naabutan pa namin ang Kuya Clarence niya na kakauwi lang at kakababa lang nito sa kanyang sasakyan. Kuya Clarence, tawag ni Celestine sa kanya nang makababa na din kami ng sasakyan. Tumingin naman siya sa akin nang nakataas ang isang kilay na tila nagtatakang magkasama kami. Kuya, kasama ko si Doc Wallis. Tumango lang siya at bumaling ng tingin sa akin. Halika, pasok ka muna. Iyaya niya sa akin na ikinataka din namin ni Celestine. Nang makapasok na kami sa kanila ay nandoon na rin ang Kuya Darren niya, maging ang mga magulang ni Celestine. Iho, halika, pasok ka. Masayang bungad sa akin ni Tita Celicia. Naupo naman ako sa kanilang sofa at katabi ko sa magkabilang gilid ko ang dalawa nitong kapatid. At sa harapan naman namin ay si Celestine at ang mama at papa nito. Kumusta ang date nyo ni Celestine? Si Tita Celicia na abotenga ang ngiti nang tanungin niya ako. Okay naman po. Sigurado ka bang liligawan mo talaga ang kapatid ko? Kuya Darren, what? Gusto lang namin makasiguro. Ayaw namin na mapunta ka sa isang manloloko lang. May diing sabi ni Darren sa akin at tiningnan ako nito. Kuya, hindi naman kasi siya nanlili. Starting tomorrow, ako na ang maghahatid at magsusundo sa'yo. Nakangisi kong wika sa kanya at siya naman ay napamaang sa aking tinuran.
Ay mabuti naman iho, para magkakilala kayo ng maigi. Mama, sige na anak, ganyan talaga ang nanliligaw. Anong ligaw ang sinasabi niyo, ma? Look, Wallace, tandaan mo, we're watching you. Umakbay pa si Clarence sa akin at tinaasan ako ng kilay. Don't worry, kahit pasundan mo pa ako 24/7. Narinig ko pa ang malakas na buntong hininga ni Celestine. Pagkatapos naming mag-usap ay hinatid naman ako ni Celestine sa kanilang gate at hinarap akong nakahalukip-kip. Anong sinasabi mo kila mama? Ikaw manliligaw sa akin? Bakit? Anong bakit? Siyempre gusto kita kaya ako manliligaw sa'yo. Pero kung ayaw mo, pwede na din naman tayo maging mag-boyfriend na. Tumingin naman siya sa akin ng masama at lihim naman akong napangiti. Maaga pa lang nasa labas na ako ng bahay nila Celestine para sunduin siya. 10 minuto lang akong naghintay ay nakita ko na siyang palabas ng gate nila kaya sinalubong ko na ito. Good morning. Nakangiti kong bati sa kanya. Good morning. Let's go. Tinatahak na namin ang daan papunta sa school niya ay tahimik lamang kami. Panaka-naka ko siyang tinitignan at napapansin ko namang hilig niya ang kagatin ang ibabang labi niya. Can you please stop biting your lips? Huh? I said stop biting your lips or else I'm going to kiss you right here, right now. Gulat siyang napatingin sa akin at napakurap-kurap akong tinitigan. We're here. Ha? Napatingin siya sa labas at pagkuway inayos na ang kanyang gamit. Bago siya lumabas ay tinawag ko muna siya. Wait, Celestine. Saglit kaming nagkatitigan. I don't want to see you biting your lips because I'm so damn serious. Kita ko pa ang ilang paglunok niya kaya naman napangisi ako. Sinabi ko yon dahil masyado na akong naaakit pag ginagawa niya yon, baka hindi ako makapagpigil. Kung ano pa ang sumanib sa akin. Sige, baba na ako. Salamat. Sunduin ulit kita mamaya. Tumango lang siya at saka bumaba ng sasakyan. Nakarinig kami na parang may nagkakagulo sa labas ng aming silid. Mabuti na lamang at tapos na ang aming klase. Inaayos ko na ang mga gamit ko at naririnig ko ang usapan ng iba kong kaklase malapit sa kinaroroonan ko. Grabe, ang gwapo oh. Oo nga, sino kaya inaantay niya? Baka kapatid niya. Imposible namang girlfriend niya. Beshi, sino kaya yung nasa labas? Tara, dali, tignan natin. Kinikilig akong hinarap ni Kian at sabay hila nito sa akin sa kaliwang kamay ko. Sandali lang naman, Kiana. Bilisan mo naman kasi baka hindi na natin makita. Nasa labas na kami ng aming silid at marami din ang estudyante na nasa labas at yung pinagkakaguluhan nila ay nakatalikod at kausap ang kaninang prof namin. Tara, Beshi, kunwari dadaan tayo at silipin natin yung festlock ng Fafa Balls na yan. Turo niya sa lalaking nakatalikod. Ayoko nga. Sige na naman. Curious lang ako, baka mas pogi pa yan sa hot doctor mo. Ang landi mo talaga. Nakita naming umalis na ang prof na kausap niya at humarap banda sa aming kinaroroonan. Nanlaki pa pareho ang mga mata namin ni Kian nang mapagsino ito. Nakangiti naman niya kaming hinarap at dahan-dahang lumapit sa akin. Pansin ko pa ang pagtitig ng mga estudyante sa amin at si Kia naman ay panay ang tusok ng kanyang daliri sa aking tagiliran. Habang tumatagal ay unti-unti ko na siyang nakikilala. Mahigit 2 buwan na din nang magsimula siyang manligaw sa akin. Yung una, akala ko ay hindi talaga siya seryoso at binaliwala ko lamang ang madalas niyang pagpunta sa bahay at paghatid sundo sa akin. Oo, at gusto ko siya.
Pero hindi pa naman ganon kalalim ang pagkagusto ko sa kanya. Pero habang tumatagal ay nakilala ko ang isang Dr. Wallace. Hindi ko nga alam kung may nararamdaman na rin ba ako sa kanya. Pero ang alam ko lang ay masaya ko kapag kasama siya. At gusto ko siya pero hindi ko alam kung mahal ko na ba siya. Nang makalapit na siya sa akin ay mataman lang akong nakatitig sa kanya. At hindi malaman kung ano ang sasabihin. Shit, bakit ganito? Tuwing magkakaharap na lang kami, laging bumibilis ang pagtibok ng puso ko. Beshi, yung laway mo tumutulo. Pang-aasar naman sa akin ni Kian dahil kanina pa ako titig na titig kay Dr. Wallace at narinig ko pang mahina itong tumawa. O siya, Beshi, mauuna na ako ha. Huwag mo ubusin si Dr. Handsome. Magtira ka naman. Bulong nito sa akin na sinamaan ko naman ang tingin. Bye Dr. Handsome. Ikaw na ang bahala sa kaibigan ko ha. Busugin mo yan kasi ikaw ang kakainin yan pag gutom. Kiana naman. Parang mas gusto ko siyang gutumin. Sagot naman ni Dr. Wallace sa biro ni Kiana na ikinalaki ng mata ko. Ay, nako Dr. Handsome. Sige, subukan mong ituloy, hindi na kita pakokopyahin. Pananakot ko kay Kia na siyang ikinatahimik niya. Sungit mo naman. Sige na, aalis na ako. Naiiling na lang ako pagkaalis ni Kian. Ano palang ginagawa mo dito? Sinusundo ka. Bakit kailangan mo pang pumasok dito sa loob? Siyempre para malaman ng mga nagbabalak sa'yo na meron ka ng gwapong masugid na manliligaw. Napaubo naman ako sa aking narinig mula sa kanya. Sino? Sakasan mo naman nabalitaan yan. Di sa social media mo. What? In-stalk mo ko? Tipid niyang sagot sa akin. Ayoko na may ibang lumalapit sa'yo kasi nagsiselos ako. Parang biglang tumigil ang pagtibok ng puso ko sa kanyang sinabi. Totoo bang nagsiselos siya? Seryoso ba siya? Kailangan ko na ba maniwala sa mga sinasabi niya? Paano kung isa lang pala ako sa mga magiging babae niya? Hindi naman siguro. Dahil hindi naman basta-basta papayag sila mama na ligawan niya ako at isa pa, may 2 buwan na din naman siyang nanliligaw sa akin. Napaiwas naman ako ng tingin dahil sa klase ng titig niya. Tumikhim muna ko bago ko siya muling hinarap. Pwede ba muna tayo pumunta ng bookstore? May kailangan lang akong bilhing libro eh. Oh sure. Nasa bookstore na kami ay hindi ko naman maiwasan ang mapasimangot dahil sa klase ng titig ng mga kababaihan dito sa loob ng bookstore. May mangilan-ngilan pa akong naririnig na komento nila. Ang hot naman nung guy at ang cute ng kapatid niya. Ano kayang pangalan ng hunk na yun? Hindi niya girlfriend yan. Kita mo ang batang tignan saka nag-aaral pa. Malamang baby sister niya yan. Napakagatlabi ako nang mariin sa inis. Ganon ba kabata akong tingnan? Hindi ba kami bagay ni Doc Wallace? At tanong ko sa aking sarili. Napahinto naman ako sa paglalakad nang humarang sa aking harapan si Dr. Wallace. Kaya napatingin akong bigla sa kanya. What did I tell you last time? Ha? I told you that stop biting your lips like that. Turo nito sa aking labi. Kailan niya sinabi yon? Napataas naman ang aking kilay sa pagtataka. Kailan mo sinabi yon? Pinasadahan niya muna ng dila ang kanyang ibabang labi. Kaya doon napadako ang tingin ko. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. Alam kong matagal ko nang sinabi yon pero ipapaalala ko sa'yo. If you bite your lips like you did earlier. Lumapit muna siya sa akin ng bahagya at ipinantay niya ang mukha niya sa mukha ko at bumulong. I'm going to kiss you right here, right now. Ano?
Nakita ko pa siyang ngumisi at inilagay ang dalawang kamay sa kanyang magkabilang bulsa. Sige na, bilhin mo na yung libro na kailangan mo. Umirap ako at naglakad na palayo sa kanya para hanapin yung kailangan ko. Ilang minuto na ako nagpapaikot-ikot sa loob ng bookstore pero hindi ko pa din ito makita. Napapakamot na lang ako sa aking ulo dahil hindi ko alam kung anong libro ang bibilhin ko. Naisipan ko namang tawagan si Kian para itanong kung anong libro ang kailangan namin. Hello Kian, ano nga ulit pangalan ng libro na kailangan bilhin? Beshi, my goodness, ilang beses ko nang pinaulit-ulit sa'yo yun. 10 times na ata at isang piraso lang naman yun. Sermon ni Kian habang kausap ko siya sa cellphone ko. Ano ba nangyayari sa'yo, Beshi? At napapansin ko nitong mga nakaraang araw, nagiging ulyanin ka na. Minsan lang naman akong nakakalimot, Kian. Hindi minsan, Beshi. Madalas ka mo. Magpa-check up ka kaya. Baka nasosobrahan ka sa katalinuhan yan kaya nagiging ulyanin ka na. Ewan ko sa'yo, Kian. Ano nga pangalan ng libro? A History of Western Philosophy. O ayan na, Beshi pang 11 times ko nang sinabi sa'yo yan. Iti-text ko pa para sure. May halong inis niyang himig na ikinairap ko. Oo na po, sige na. Pagkatapos naming mag-usap ay hinanap ko kaagad ang librong sinasabi niya. Nakita ko naman ito kaagad at kinuha para bayaran. Nakita ko naman si Doc Wallace na nakasandal sa shelf at wari inaantay ako. Lalapitan ko na sana siya nang may biglang lumapit sa kanyang babae. Hinagod ko naman ito ng tingin mula ulo hanggang paa. May maikling buhok, medyo matangkad, balingkinitan ang katawan at napatingin ako sa kanyang dibdib at pinagkumpara ang dibdib niya sa dibdib ko. Mas malaki nga lang ng konti yung sa kanya. Tinignan ko naman si Doc Wallace na seryoso lang nakatitig sa kanya na wala man lang kangiti-ngiti. Ang hindi ko inaasahan ay ang paghawak ng malanding babae sa braso ni Doc Wallace. Anong akala niya dito sa bookstore? Bar? Dahil sa inis ko, dali-dali akong lumapit sa kanila at kita ko namang napaayos ng tayo si Doc Wallace at nginitian ako. Let's go! Inis kong wika sa kanya nang hindi man lang ngumingiti. Sister mo? Ang ganda naman niya. Gwapo din kasi yung kuya. Masaya niyang sabi at pagkuway hinarap siya. Paano mong nasabi kapatid niya ko? Magkamukha ba kami ha? Kita ko sa mukha ng babae ang pagkagulat. For your information, I'm not his sister. I'm his girlfriend. Understood? Pagkasabi kong yon ay tumalikod na ako at mabilis na naglakad palabas ng bookstore. Iniwan ko na lang sa isang tabi ang sanay bibilhin kong libro dahil sa inis. Naramdaman ko naman na may humila sa aking braso kaya napaharap ako dito. What did you say? Nakangising tanong ni Doc Wallace na hindi pa rin binibitawan ang braso ko. Ha? Ang alin? What you said earlier. Oh shit, naalala ko na. What the? Bakit ko ba sinabi yun? My God, Celestine, anong idadahilan ko? Napapikit ako ng mariin dahil hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin sa kanya. I'm waiting, Celestine. Nagmulat ako at tinitigan siyang maigi. Ano kasi? Kasi, Doc, you like me? Ha? My God, Celestine, bakit ba hindi na nagpa-process yang utak mo? You're jealous, baby. Oo, what? Nabigla ako sa aking sinabi na siya namang ikinangiti nito. Hindi, biglang bawi ko sa kanyang sinabi. You are. Napakagat na naman ako ng labi dahil totoo namang nagsiselos ako.
Pero bakit? Mahal ko na ba siya? Gatcha! Mahinang sabi niya at bigla na lamang ako nitong hinapit sa baywang at walang pasabing hinalikan na ikinagulat ko. Nasa harap lang kami ng bookstore na pinasukan namin kanina at alam kong maraming nakatingin sa amin. Mabuti na lamang at hindi iyon nagtagal. Nagpalingalinga pa muna ako at saka siya muling binalingan. Bakit mo ginawa yun? Dito pa talaga ha? I told you baby. If you're going to bite your lips, I'm going to kiss you right here, right now. Pero hindi ko naman alam na totohanin mo pala yun. Simula nung nanligaw ako sa'yo, naging totoo na ako sa'yo, Celestine. Napamaang naman ako at napatulala dahil sa narinig ko mula sa kanya. Ako naman ang nagtatanong sa'yo, totoo din ba yung sinabi mo kanina doon sa babaeng maganda? Maganda? Kailangan may kadugtong pang maganda? You're cute when you're jealous. Hindi ako nagsiselos. Let's talk somewhere else. Sabay hila nito sa aking kamay. At nang nasa parking lot na kami ay isinandal ako nito sa pinto ng kanyang kotse at inilapit ang kanyang mukha sa mukha ko. Kaya naman dahan-dahan ang aking paghinga dahil sa kaba. Now tell me baby, totoo ba yung sinabi mo kanina? Alin sa sinabi ko? Nauutal kong saad sa kanya. That you're my girlfriend. Alam kong hindi niya ako titigilan kapag hindi ko sinagot ang tanong niya. Oo, napayuko na lang ako dahil sa hiya. Look at me baby. Nag-angat naman ako ng tingin at tinitigan siya. I'm so happy. Damn much baby. Hinawakan niya ang pisngi ko at doon ay muli niya akong hinalikan. He's my first crush, first kiss, first boyfriend, and first love. And I hope he is my last. Pagkatapos ng nangyari sa amin sa may bookstore ay formal na siyang nagpapakilala kila mama, papa at lalo na sa mga kuya ko bilang boyfriend ko. Bago matanggap nila kuya si Dr. Wallace na boyfriend ko ay katakot-takot na sermon at paalala muna ang natanggap niya bago sumang-ayon sila kuya sa relasyon namin. Madalas na siyang nagpupunta sa bahay at palagi akong sinusundo. Pinakilala na din niya ako bilang girlfriend niya kila Tita Shane at Tito Simon na ikinatuwa naman nila. Gusto nga nila ay palagi akong nandoon kaso may mga oras naman na maraming pasyente si Dr. Wallace at hindi din nakakauwi sa kanila. Hindi pa din ako sanay sa presensya niya lalo na at nagiging sweet siya sa akin. Hoy Beshi, siguro naman may status na kayo ni Dr. Handsome. Tanong sa akin ni Kian habang papunta na kami sa locker. Kakatapos lang ng huling klase namin ngayon at nagpasya akong puntahan si Doc Wallace sa ospital pagkatapos ng klase ko. Di ba sinabi ko na sa'yo? Paulit-ulit ka din eh. Kunway inis kong saad kay Kian. Alam ko nang magjowa kayo. What I mean is, yung alam mo na, may level na ba ang relasyon nyo? Napahinto muna ako saglit sa paglalakad at hinarap siya. Anong ibig mong sabihin? Ang slow mo naman, Beshi. Humalukip-kip pa ito at tinaasan ako ng kilay. Kung may tinikling nang naganap sa inyo. Anong tinikling ang pinagsasabi mo? Kung nagtsoktsak Chinese na kayo. Nanlaki naman ang mata ko sa tinura ni Kian. Kiss nga. Nahihiya pa ako. Yun pa kaya? O Beshi, bakit namumula ka? Meron na no? Tinignan naman ako ni Kia nang may nakakalokong ngiti. Ano ka ba? Hindi pa namin ginagawa yun no? Oh my gosh, Beshi. Ibig sabihin may balak talaga kayong gawin yun ha?
Namula naman ako bigla sa kanyang sinabi at napaiwas ng tingin. Akala ko ba ayaw mo sa isang babaero? Anyari, edi bumigay din yang puso mo. Nagpatuloy na lang ako sa paglalakad at tinungo ang locker ko. Hinintay na lang ako ni Kian sa gilid ng locker area. Pinindot ko ang number code ng lock ko pero hindi ko ito mabuksan. Nakailang ulit pa ako pero ayaw pa rin. Napabuga na lang ako sa hangin at tinitigan ang locker ko. Bakit hindi ko mabuksan? Tama naman yung lock code ko. Beshi, may problema ba? Tanong sa akin ni Kian nang makalapit na siya sa akin. Hindi ko kasi mabuksan yung locker ko eh. Kanina ko pa pinipindot yung lock code ko pero ayaw pa rin. Ano bang lock code mo? Saglit akong nag-isip at sinabi sa kanya ang code ko. 0423. Siya na ang pumindot sa lock code ng locker ko pero hindi pa rin ito mabuksan. Sigurado ka bang ito yung lock code mo, Beshi? Tumango ako sa kanya. Beshi, ang tagal mo ng locker yan at hindi ka pa nagpapalit ng lock unless kung nasira yan. Napayuko naman ako at napahilot ako sa aking sentido. Iginaya niya muna ako sa malapit na upuan sa locker area at naupo kami. Beshi, napapansin ko sa'yo parang may kakaiba sa'yo. Nitong mga nakaraang buwan, nagiging makakalimutin ka. Hindi ka naman ganyan dati eh. Saka hindi ako naniniwalang stress yan, Beshi. Kasi napapadalas na yan. Magpa-check up ka kaya, Beshi. Kasi nag-aalala na ako sa'yo eh. Mataman niya akong tinitigan at ako na may maluha-luhang tumingin sa kanya. Natatakot kasi ako, Kiana. Bakit ka naman natatakot, Beshi? Kasi parang alam ko na ang resulta, Kian. Napapansin ko din sa sarili ko yon. Iniisip ko na lang na natural lang to. At stress lang pero Kian, humikbi muna ako at hinarap siya. Ayokong malaman ang totoo. Natatakot ako, Kian. Natatakot ako para kay Dr. Wallace. Nag-uumpisa pa lang kami. Anong gagawin ko, Kiana? Hindi ko na napigilan pa ang humagulhol at niyakap na lang niya ako at inalo. Paano na kami ni Dr. Wallace pag nagkataon? Paano kung tuluyan ko na siyang mabura sa isip ko? Beshi, pumunta tayo ng ospital. Magpapa-check up ka na para malaman natin kung ano ang sakit mo. Para mabigyan ka ng gamot kung sakali. Wika niya nang kumalas na siya ng pagkakayakap sa akin. Huwag kang mag-alala, sasamahan kita, okay? Tumango naman ako sa kanya at maya-maya ay tumunog ang cellphone ko at nakita kong si Dr. Wallace ang tumatawag. Sinulyapan ko muna si Kian bago sinagot ang kanyang tawag. Hello. Hi baby. What time ka pupunta dito? May pupuntahan lang kami saglit ni Kiana tapos didiretso na din ako dyan. Baby, are you okay? Bigla naman akong kinabahan sa tanong niya. Yes, I'm okay. Why? Para kasing maiba sa boses mo eh. Are you sure you're okay? Oo naman, Doc Wallace. Narinig ko pa ang mahina niyang pagbuntong hininga. Ikaw ata ang hindi okay eh. Kailan mo ba ako tatawaging baby? Napatigil naman ako dahil sa sinabi niya. Hanggang ngayon kasi Dr. Wallace pa rin ang tawag ko sa kanya. Samantalang siya puro endearment ang naririnig ko sa kanya sa tuwing magkasama kami o kaya magkausap. No need to answer that right now. Alam ko namang hindi ka pa sanay. Maghihintay ako, baby. Napangiti naman ako kahit na hindi niya ito nakikita. Pupuntahan kita mamaya sa opisina mo. Antayin mo na lang ako, okay? Yes, baby. I'll wait for you.
I love you. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko pagkasabi niya nun. Para akong malalagutan ng hininga sa kilig na nararamdaman ko. Hindi ko tuloy malaman kung sasagutin ko ba yung I love you niya. Kasi kung di ko naman sinagot ito, napaka-unfair ko naman sa kanya. Hindi ko na nga siya tinatawag sa paraang gusto niya. Pati ba naman yun ipagkakait ko pa? I love you too. Nautal ko pang wika sa kanya. At nakita ko pang napatutop ng bibig si Kian na halatang kinikilig. Ha? Pwedeng pakiulit? Napakagatlabi muna ko at pumikit sandali bago muling nagsalita. I love you too. Sigaw ko sa kanya sa kabilang linya. Hindi ko na siya inantay magsalita ay binaba ko na kaagad ang tawag at sapo ko ang aking dibdib dahil halo-halo ang nadarama ko sa mga oras na ito. Ang kaninang takot at pangamba na nararamdaman ko ay napalitan ng saya dahil kay Dr. Wallace. Tulad ng sabi ni Kian, sinamahan niya nga ko magpa-check up sa ospital. Nagpalingalinga naman kami pareho dahil baka bigla naming makasalubong si Doc Wallace. Dito din kasi namin naisipang magpa-check up kung saan siya nagtatrabaho. Nasa waiting area kami ni Kian at naghihintay na lang na tawagin ang pangalan ko. Ilang minuto pa ang lumipas ay pinapasok na din kami ng nurse na nag-a-assist doon. Kinakabahan naman akong pumasok sa loob at napansin naman ito ni Kian kaya mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at matamis na ngumiti sa akin. Nasa loob na kami at maigi akong sinuri ng doktor at sinabi niya din sa akin na magpa-laboratory test at kung ano-ano pa. Pinilit na din ako ni Kian na isagawa ang mga test dahil nag-aalala na din ito sa kalagayan ko. May ipon naman ako kaya yon ang ginamit ko muna para maisagawa ito kaagad kaya hindi na din ako nagdalawang isip pa. Ilang oras din ang tinagal namin bago kami natapos. Kiana, tawag ko sa kanya habang nasa cashier kami at siya naman ay hinihintay ang resibo ng pinagbayaran namin. Ano yun, Beshi? Salamat ha. Hindi ko siguro alam ang gagawin ko kapag wala ka. Nagsisimula na namang magtubig ang mga mata ko. Ano ka ba, Beshi? Okay lang. Kaibigan kita. Ganoon naman ang magbeste, di ba? Nagtutulungan. Gusto ko sana na tayo na lang munang dalawa ang nakakaalam nito. At kung ano man ang maging resulta. Sigurado ka ba dyan, Beshi? Paano si Dr. Wallace? Beshi, doktor siya. Alam naman natin na malalaman at malalaman niya ang totoo. Napayuko ako at dahan-dahang kinuha ang kanyang kamay at tinitigan siyang mabuti. Sasabihin ko din sa kanya pero hindi pa ngayon. Hindi ko pa kaya. Sige, Beshi, susuportahan kita. Pero kung ano man ang maging resulta nito, huwag mo na sanang patagalin pa para hindi siya masaktan. Tumango lang ako at pagkuway niyakap siya. Simula kasi nang tumungtong ako ng kolehiyo, si Kian ang una kong naging kaibigan. Although may iba din naman akong kaibigan pero siya talaga ang naging close ko sa lahat. Siya na ang naging sandalan ko at karamay sa lahat ng oras. Kaya laking pasasalamat ko dahil dumating siya sa buhay ko. Kapag dumating man ang araw na hindi ko siya matandaan, alam ko maaalala siya ng puso ko dahil isa siya sa naging bahagi ng buhay ko. Hi Doc Wallace, bati sa akin ni Nurse Gina nang matapat na ako sa nurse station. Nagtaka naman ako dahil kakaiba ang mga tingin nila sa akin habang tinitignan ang x-ray ng isa sa pasyente ko. May gusto ba kayong sabihin? Nakangiti kong hinarap si Nurse Gina, Nurse Yvette at Nurse Linda na may kakaibang ngiti na hindi ko mawari. Dr. Wallace, in love talaga kayo.
Diretsong sabi ni Nurse Gina sa akin. Why? Anong why, Doc? Huwag nyo nang itanggi kasi halata ka namin. Halata ang alin? Na isa ka na rin sa namaligno ng pag-ibig. Hindi na nag-iisa si Dr. Marco. Sabay namang nagtawanan ang tatlong nurse sa sinabi ni Nurse Gina. Hindi yan na maligno. Naengkanto ka mo. Sabay kaming napalingon at nakita naming si Jake na papalapit sa akin. Alam ko na ang mangyayari nito, sabi ko sa aking isipan. Bakit nandito ka? Ang layo ng building mo dito ah. Ikaw nga nakakarating sa opisina ko para lang magkwento ng kaputputan mo. Tapos tatanungin mo ko bakit ako nandito? Napatingin naman sa amin ang tatlong nurse dahil sa kadaldala ni Jake. Kahit kailan talaga, walang preno ang bibig ng isang to, kahit na may taong nakakarinig. Buti na lang kaibigan ko to at sanay na ako. Dahil kung hindi, bibigwasan ko talaga ng matindi ito. Hindi na ako nakikipagputputan. Wow, Wal, is that you? Na-in-love ka lang, napabayaan mo na yang kamote mo. Tang-ina ka talaga, Jake. Dito pa talaga? Mahina pero may diin kong sabi sa kanya. Pero tinawanan lang ako ng siraulo kong kaibigan. Sabi ko na nga ba in love na tong si Doc Wallace eh. Kinikilig namang tura ni Nurse Gina at Nurse Yvette. Hindi pa ba umaamin tong doktor nyo? Nako, Doc Jake, ayaw pa umamin na isa na rin siyang sa namaligno. Sabay tawa naman nilang lahat. Kung si Marco na maligno, ito namang si Wallace kakaiba. Naengkanto ng pag-ibig kasi unang kita pa lang niya doon may kakaiba na daw siyang nararamdaman. Kaya naengkanto na tong doktor nyo. Gusto mong maengkanto ka din? Inis ko siyang tinignan na wala pa ding tigil kakatawa. Pati na rin ang kaharap naming nurse. Napatigil lang si Jake nang may nahagip siya sa aking likuran. Wow, she's a goddess. Kita ko sa mata ni Jake ang pagkamangha. Ganon din ang tatlong nurse na naroon. Nanlaki ang mata nilang lahat. Hindi ko muna ito tinignan at busy pa ako basahin ang hawak kong x-ray result ng pasyente ko. Grabe ang ganda niya. Artistahin, wika ni Nurse Yvette na hindi pa rin inaalis ang tingin sa babaeng hinahangaan nila. Kung hindi ko lang talaga mahal ang girlfriend ko, baka naging katulad na ako ni Wallace. Sinamaan ko naman ng tingin si Jake at nag-peace sign pa siya. Oh, papalapit dito, Wal. Sa sinabing yon ni Jake ay doon na ako napaharap at nagulat kung sino ang kanina pa nilang tinutukoy. Ngumiti ito nang makita niya ako at lumapit sa akin na ikinagulat nilang lahat. Hi! Oh, nakatulala pa rin ako sa kanya. Baby, are you okay? Baby? Sabay-sabay nilang bigkas na talaga namang ikinagulat nila. Tumikhimon ako at hinawakan ang bewang ni Celestine saka sila hinarap at pinakilala siya. She's Celestine, my girlfriend. Wow, totoo nga talaga, Wal. Siya yung kinukwento ko sa'yo. Baling ko kay Jake na ngayon ay titig na titig kay Celestine. Stop staring at her. Kung hindi, tutusukin ko yang mata mo. Banta ko kay Jake na ikinailing niya. Napaka-possessive mo naman. Hiwalayan mo na yan, Celestine, ha? Don't mind him, sira ulo yan eh. Bulong ko naman sa kanya. By the way, I'm Jake, Wally's friend. Lahad naman ang kamay niya kay Celestine. At tinapi ko lang ito at sinamaan ng tingin na ikinatawa niya. Hindi ko siya aagawin, okay? Grabe, Dr. Wallace. Hindi mo naman sinabi na napakaganda pala niyang nakapagpaengkanto sa'yo. Puri naman ni Nurse Linda.
Pansin ko naman ang pamumula ni Celestine sa mga sinabi nila. Bakit engkanto? Takang tanong ni Celestine. Kasi ganito yan. Sige, mauna na kami. Putol ko sa sasabihin ni Jake. Dahil kilala ko tong siraulo kong kaibigan. Baka kung ano ang masabi pa niya kay Celestine. Wag mo naman masyadong bakuran si Celestine. Hindi ko siya binabakuran. Kilala kita, Jake. Lalo na yang bibig mo. Tumawa lang ito at binalingan si Celestine. Nice meeting you, Celestine. Masaya ko kasi finally nahanap na ni Wal ang babaeng muling magpapasaya sa kanya. Swerte mo sa kanya dahil nakareserba na yung mahiwagang kamote niya. Nakangisi niyang wika na ikinalaki ng mata ko. Fuck you, Jake. Mahinang mura ko sa kanya. Sige, Celestine, una na ako Papatayin na ako ni Wally sa titig niya Tinapik niya muna ako sa balikat saka tumalikod na narinig ko pa itong mahinang tumawa. Anong sinasabi nung kaibigan mo na mahiwagang kamote? Napaubo naman ako sa tanong ni Celestine. Kasalukuyan kaming naglalakad papunta sa opisina ko. Napahinto ako at hinarap siya. Curious ka sa sinabi ni Jake? Tumango siya habang nakatitig lang sa akin na ikinangiti ko naman. Napaka-inosente talaga niya na siya namang nagustuhan ko sa kanya. Don't worry, baby. Makikita mo din yon kapag ready ka na. Sabay kindat ko naman sa kanya at hinawakan ang kamay niya para igiya na sa aking opisina. Upo ka muna, baby. Ayusin ko lang yung gamit ko. Sinimulan ko nang ayusin ang nasa mesa ko bago kami umalis ni Celestine. Habang busy ako sa pag-aayos ng mga gamit ko ay hindi ko namalaya na niyakap na niya ako mula sa aking likuran na ikinahinto ko sa aking ginagawa. Pumihit naman ako paharap at tinitigan ang kanyang magandang mukha at hinaplos ang kanyang pisngi. Something wrong? Mahina kong saad sa kanya. Umiling lang siya at ngumiti sa akin. Saka ako nito muling niyakap. You sure? Tipid niya lang sagot. Then why so sweet? You're not like that. It's because I love you. Mahina niyang wika pero malinaw sa pandinig ko ang kanyang sinabi at kumalas ako ng pagkakayakap sa kanya at mataman siyang tinitigan. Ano ulit? Hindi ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Gusto ko ulit ito marinig mula sa kanya. I said I love you, Dr. Wallace. I mean, baby. Dahil sa sinabi niyang yon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko at hinapit ko siya kaagad sa bewang at hinalikan. Sa unang pagkakataon ay tumugon siya sa mga halik ko. Iniupo ko siya sa aking lamesa at pinagpatuloy ang paghalik ko sa kanya. Hindi naman siya tumutol nang magsimula nang gumapang ang kamay ko sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Bumaba ang mga halik ko sa kanyang leeg at marahang sumipsip doon na siyang ikinaungol niya. Baby, baka may biglang pumasok. Napatigil naman ako at tinignan siya. Don't worry, baby. Alam ko nang mangyayari to kaya nilako na kaagad yung pinto pagkapasok natin. Nakangisi ko namang sabi sa kanya. Bago pa siya muling makapagsalita ay muli ko siyang hinahalikan ng mapusok. Kinagat-kagat ko pa ang ibabang labi niya at napahawak naman siya sa aking batok. Kapwa kami hinihingal ng maghiwalay ang aming mga labi. I love you so fucking much, Celestine. Imbis na sumagot ay niyakap niya ako ng mahigpit at isinubsob ko naman ang mukha ko sa kanyang leeg. Ngayon, alam ko na sa sarili ko ang tunay kong nararamdaman para kay Celestine. Mamahalin ko siya ng higit pa sa pagmamahal na ibibigay niya sa akin at hindi ko siya hahayaang masaktan. Ilang oras na akong nakahiga pero hindi pa din ako dalawin ng antok.
Iniisip ko yung nangyari sa amin ni Dr. Wallace sa opisina niya. Kung hindi lang siguro nag-ring yung telepono niya, malamang doon pa may maganap na kababalaghan sa loob ng opisina niya. Napabangon akong bigla nang maalala yon. Shit naman, bakit ba bigla akong bumigay? Parang ang harot ko tuloy. Anong sasabihin na lang niya sa akin? Parang ako patuloy ang nang-aakit sa kanya. Ginulo ko ang aking buhok sa isipin kong yon. Naisipan ko namang tawagan si Kian. Maaga pa naman, hindi pa naman siguro siya tulog. Denial ko ang number niya at nakailang ring lang ay sinagot naman niya ito kaagad. Hello, Beshi Wap. Maarting sagot niya. Hello, Kiana. May gusto sana akong sasabihin sa'yo. Pautal-utal kong wika sa kanya. Hindi ko din alam kung paano ko ito sasabihin sa kanya. Kilala ko si Kian. Once na nagsabi ka sa kanya ng isang salita, hindi kanya titigilan hanggat hindi mo naiikwento ng buo. Ano yon, Beshi? Huminga muna ko ng malalim saka ko nagsalita. Kasi Kian, parang alam ko na yan, Beshi ah. Tumawa pa muna siya ng mahina. May nangyari no? Ha? Wala ah. We, nako Celestine, kilala kita kapag ganyan ka magsalita. Now speak up. May sheriff ba? Ilang inches ba, Beshi? Kiana naman. Ano nga kasi yon? Tatawag-tawag ka tapos hindi ka naman magkukwento. Ano ba naman yan? Inis nitong sabi sa akin sa kabilang linya. Muntik lang. Ay, my gosh, Beshi. Nakakaloka ka. Bakit hindi natuloy? Sa boses mo, mukhang dismayado ka. Tili naman ito. At inilayo ko ng bahagya ang cellphone ko sa tenga ko dahil sa lakas ng tili niya. Hindi kaya, saka bakit naman ako madidismaya? Gusto ko lang ipadama sa kanya na kung gaano siya kaimportante sa akin. Saka pakiramdam ko, Kian, parang lumalalim na yung pagmamahal ko sa kanya habang tumatagal na siyang ikinakatakot ko. Beshi, wag mo na munang isipin yun. Hindi pa naman natin alam yung resulta ng mga test sa'yo eh. Ramdam ko naman ang lungkot sa kanyang boses. Kaya hanggat maaga at hanggat naaalala ko pa siya, gusto kong iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal, Kian. Hindi ko na napigilan pa ang sarili kong maluha. Kahit na hindi ko pa nalalaman ang resulta ng check-up ko, parang alam ko na kung ano ang kahihinatnan nito. Hanggat naaalala ko pa ang mga taong mahahalaga sa akin ay pagtutuunan ko ito ng panahon at oras. Natapos ang pag-uusap namin ni Kian ay nakaupo lang ako sa gilid ng kama ko at nakatulala. Hawak ko ang cellphone ko nang muli itong tumunog. Si Dr. Wallace ang tumatawag. Pinakalma ko muna ang sarili ko bago ito sagutin. Hello? Hi baby, can you please calm down for a second? Nandito ka? Yes baby, gusto lang kitang makita. Sige wait lang, baba ako. Pinatay ko na kaagad ang tawag at humarap muna ko sa salamin at inilugay ko lang ang mahabang buhok ko. Naka-t-shirt lang ako na medyo mahaba at naka-cotton short. Total gabi na naman kaya hindi na ako nag-abala pang magpalit. Dahan-dahan akong bumaba dahil baka magising sila mama at mga kuya ko kaya pagkarating ko sa gate namin ay hinanap ko kaagad si Doc Wallace. Nakita ko naman na umilaw ang kotse nito sa di kalayuan sa aming bahay. Kaya tinungo ko ito agad at pumasok sa loob. Napapitlag naman ako nang bigla ako nitong hapitin at yakapin ng mahigpit. Gabi na, bakit pumunta ka pa dito? Bulong ko sa kanya habang yakap pa rin ako. I just missed you.
Napangiti naman ako at niyakap din siya ng mahigpit. "Bakit pala gising ka pa?" Tanong niya sa akin nang kumalas na siya ng pagkakayakap niya. Nag-aaral kasi ako kanina eh." Pagsisinungaling ko sa kanya. "Don't stress yourself, okay? Kapag wala kang maiintindihan sa lesson mo, pwede mo naman akong maging tutor mo." Natawa naman ako sa tinuran niya. "Hindi na po, maiistorbo lang kita. Alam ko namang busy ka rin. Alam mo namang pagdating sa iyo, marami akong oras." Parang huminto bigla ang paghinga ko. Sana lang pwede ko siyang makasama habang buhay. Sana lang manatili siyang nasa alaala ko. Natatakot akong dumating yung araw na masaktan ko siya. Hindi ko kayang makita siyang unti-unting nasasaktan. Hanggat maaga pa ay araw-araw kong ipaparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya at hinalikan siya sa kanyang mga labi na ikinagulat niya. Naramdaman ko naman ang isang palad niya sa aking likod. Ang mga halik namin ay naging mapusok hanggang sa naipasok niya ang dila niya sa aking bibig na siyang ikinaungol ko. Hindi pa siya nakontento ay walang kahirap-hirap niya akong nabuhat at iniupo sa kanyang kandungan. Ramdam ko naman sa aking pangupo ang kanyang kahandaan kaya napatigil akong bigla sa paghalik. Nakakunot naman niya akong tinitigan at pagkuway ngumiti na wari ko'y alam na niya ang ibig kong ipahiwatig. "Why? Do you feel it?" Kasi." "Don't worry baby, hindi ko pa gagawin sa'yo yun. I know you're not ready yet and I am willing to wait." Ang totoo niyan ay gusto ko naman talaga kaso bigla akong nabalutan ng takot at kaba. Dahil siya ang una ko. Wala pa akong alam sa mga bagay na yun. Tumango lamang ako at saka muli niya akong hinalikan. Pinasok naman niya ang isang kamay niya sa aking t-shirt at gulat niya akong tinitigan. "Hindi ka nagsuot ng bra?" Ay, nakalimutan ko, wala nga pala akong bra. Napakagat labi na lang akong tinignan siya. "Stop doing that." Tukoy niya ang pagkagat ko ng ibabang labi ko. Napabuntong hininga siya at inayos ang nakalilis kong t-shirt. "Ayokong lalabas ka nang wala kang suot na bra at saka yung short mo ang ikli." Mahinang sermon niya sa akin. Hindi naman talaga ako lumalabas ng ganito ang itsura ko. Siyempre hindi na ako nagpalit dahil sabi mo nandito ka na. Dapat lang at ako lang dapat ang may karapatang makita yan, understood? Wala sa sariling napatango na lang ako sa kanya. "Sige na baby, pasok ka na sa loob. Baka magising pa sila. Isipin pa nila na nasalisihan ka na." Biro niya nang nakangisi. "Ewan ko sa'yo, Dr. Wallace. Next time, hindi na make out ang gagawin ko sa'yo." Pinalo ko naman siya ng mahina sa kanyang braso dahil sa mga kalokohan niya. Nandito kami ni Kian ngayon sa ospital kung saan ako nagpa-check up at hinihintay ang resulta ng mga test na isinagawa sa akin. Nagpresenta na rin siyang samahan ako. Magkahawak kamay kami ni Kian habang inaantay ang doktor sa loob ng kanyang opisina. Malamig naman sa loob pero pinagpapawisan ako ng malamig dulot ng kaba. Ilang minuto pa ay dumating na ang doktor at naupo sa kanyang swivel chair katapat namin. Mataman niya kaming tinitigan at ipinaliwanag ang resulta ng aking laboratory. Para naman akong pinagsakloban ng langit at lupa sa aking narinig mula sa doktor. Nagbagsakan ang aking mga luha at hindi ko na maintindihan pa ang ibang sinasabi ng doktor dahil natulala ako sa aking narinig mula sa kanya. Ang huli ko lang natandaan ay ang tawag sa sakit ko. "I'm so sorry, Miss Ordonez. Ang kailangan mo na lang talaga ay
inumin ang mga gamot na niresita ko sa'yo. At ito din ang huli kong katagang narinig mula sa aking doktor.